Paalam na ba sa Japan B-League para sa ating pambansang tower? Habang ang karamihan ay nakatutok sa NBA, isang tahimik ngunit malaking bagyo ang namumuo sa Japan. Ang balita, isang financial squeeze ang posibleng magpalaya sa ating mga Pinoy imports. Kasama na dito si Kai Sotto. At papunta na nga ba siya sa Europe? Alamin natin to. At heto, sa hindi nakakala magkakaroon ng malaking rebound sa Japan ngayong year 2026. Ang bagong B-League Premier ay magpapatupad ng mas mahigpit na salary cap. Ibig sabihin ang mga dating dambuhalang kontrata na inaalok sa ating mga Pinoy players, unti-unti nang kinakaltasan. Ito ngayon ang tinatawag na financial squeeze, kung saan ang budget ay mas hihigpitan pa at ang mga team ay napipilitang mag-global sa mga renewal ng ating paboritong players. Pero bakit nga ba biglang naghigpit ang Japan? Bakit tila nagkaroon ng financial squeeze sa liga na dati ay napakagalante? At narito nga ang tatlong dahilan kung bakit nagkaganito. Una, ang B-League Premier Vision. Ambisyon ng Japan na maging top professional league sa buong mundo sa labas ng NBA pagdating sa 2026. Para mangyari ito, kailangan nilang siguruhin na ang lahat ng teams ay financially stable. Ayaw nilang magkaroon ng mga teams na biglang nalulugi dahil lang sa pagbabayad ng dabuhalang sweldo sa mga imports. Pangalawa, ang local players protection. Napansin ng Japan Basketball Association o GBA na dahil sa dami at husay ng mga Asian imports, lalo na ang mga Pinoy, nawawalan ng playing time ang sarili nilang Japanese players. Gusto nilang balansehin ang liga para mas lalong mahasa ang kanilang national team, ang Akatsuki Japan, lalo na't pagpalapit na ang susunod na Olympics. Pangatlo, ang global inflation at economic shift. Hindi rin ligtas ang Japan sa pagbabago ng ekonomiya sa buong mundo. Ang pagtaas ng operational cost ng mga stadium at marketing ay nagpilit sa mga team owners na mag-prioritize. Sa madaling salita, mas pinipili na nilang kumuha ng mas murang Asian imports mula sa ibang bansa kaysa tapatan ang tumataas na market value ng ating mga Pinoy stars. At dito na papasok ang planong Europe para sa kampo ni Kai Sotto. Sa Japan, oo, komportable na siya. Malapit sa Pinas, sikat na sikat at subok na ang laro. Pero sa Europe, ibang usapan na yan. Ang Europe League ay tinuturing na ikalawang pinakamalalakas na liga sa buong mundo kasunod ang NBA. Kung sa Japan ay puro speed at guards ang kalaban, sa Europe makakatapat ni Kai ang mga legit giants at mas physical sa depensa. Sinasabing may mga feelers na mula sa Spain at Germany ang tumitingin sa kanya ngayon. Ang tanong, pipiliin ba niya ang mas malaking pera sa Japan o ang mas mataas na level ng laro sa Europe para sa kanyang NBA dream? Sa huli, kahit saan man mapunta si Kai, ang mahalaga ay ang kanyang pag-unlad bilang player. Ang financial squeeze sa Japan ay hindi lang problema, kundi isang pinto na nagbubukas para sa mga bagong oportunidad sa ibang panig ng mundo. Kayo mga ka-fast break, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Kai Sotto, ano ang pipiliin nyo? Mananatili ba kayo sa Japan kung saan sigurado na ang kita at suporta ng mga Pinoy? O susugal kayo sa Europe para mas lalong mahasa ang iyong laro kahit mas malayo sa pamilya? I-comment niyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa ating mga bagong upload at updates sa aking videos. Peace out mga ka-fast break!